Bago ako gumamit ng pills, hindi ko alam kung ano yung magiging epekto sa katawan ko noon. Nahihilo lang ako. Dahil siyempre kailangan hindi muna ako mag-anak dahil nagwo-work ako. Nag-take ulit ako ng pills, paulit-ulit. Yung last baby ko, nung isinilang ko siya, meron siyang birthmark sa kaliwang pisngi. Huli na kasi kung nung una pa lang, sa pag-inom ko ng pills at alam kong yun na magiging side effect, hindi ko yun iinumin. Pati yung anak ko, nagkaroon siya ng pagsasakripisyo dahil lang nagiinom ako ng mga gamot katulad ng pills. After 5 years, noon ko na-detect na nagkaroon ako ng breast cancer. Yun ang pinakamasaklap. Yung paggamit ng pills, hindi naman ito ang solusyon upang matugunan yung sinasabi nilang paghihirap. Sa edad na 16 years old, may asawa na ako. Tapos nagkaroon na ng isang anak. Puro hirap ang hinarap namin na buhay. Tapos pagkatapos kong manganak ng pangalawang anak ko, unexpected na nagbuntis ako na ayaw ko pang magbuntis. Mula unang buwan hanggang sa pangalawang buwan, hindi ko siya nilibayan. Basta ang asa isip ko, alisin siya. Makaligtas sa responsibilidad ko bilang ina sa kanya. Nung may 5 months na, saka siya lumabas, pero ano na siya, patay na siya. Wala akong naramdaman na takot noon o awa, basta para sa akin. Hindi ko siya mabibigyan ng magandang kinabukasan nung panahon na yun. Kung yung takot ko sa Diyos ngayon, ay ganun sana noon, sana. Hindi ko na ginawa yung ginawa kong kasalanan na yun sa buhay ko at sa aking anak. Dito sa kaloob-looban ng aking puso talagang nagsisisi talaga ako. Kinitil ko ang buhay niya na hindi man lang siya nakapanlaban at hindi ko siya binigyan ng pagkakataon upang mabuhay dito sa mundo. Anak, patawarin mo ako sa aking nagawang kasalanan sa'yo at higit sa lahat yung pagkakait ko sa'yo ng pagkakataon na mabuhay dito sa mundo, anak. Hindi ko naisip ang takot sa Diyos at ang aking responsibilidad sa iyo. Wish ko na sana magkita tayo upang ipadama ko sa iyo ang aking taus-pusong pagsisisi. So, hindi ako sang-ayon sa pagtuturo ng sex education sa grade 5 and grade 6. Para sa akin, mabigat kasi yung sex education. Masyado pang mura yung isip nila or masyado pa silang inosente para sa mga ganong issue. Ang pagtuturo sa kanila ng bagay na hindi pa nila dapat malaman ay magbubukas sa kanilang isipan na pwede naman pala to, pwede naman pala yan. Maaari po kasing sa sex education, matutunan nila yung mga terminologies na hindi naman dapat nila sinasambit. Pwedeng magkaroon sila ng maling interpretasyon tungkol sa kung ano ang tunay na kahulugan ng sex. Iba na yung maging dating sa kanya. Hindi na ito banal, hindi na ito sacred. Maapektuhan yung moralidad nila bilang kabataan. Mas mabuti na pagtuunan ng pamahalaan ng pansin yung pagbibigay ng mga formations. Quality education sa halip na sex education. Kasi yun ang nagkukulang sa mga kabataan ngayon. Especially yung mga out-of-school youth or yung mga bata na nalululong sa masamang bisyo or sa mga krimen. Sa ganitong issue, mas dapat mag-guide sa mga kabataan yung family. Kung ako'y magkakaroon man ng mga anak, mas nanaisin ko rin personally na ako ang magturo o ako ang magsabi ng mga ganong kasensitibong bagay sa aking mga anak. We are known to be the only Catholic country in Asia. Mas maganda na katuwang tayo ng simbahan sa pagpapalaganap ng moral. Ang sex education ang magpapabago sa imahe ng ating bansa na yun. Tutol talaga ako sa sex education. Hindi naman dapat isisi sa malaking populasyon yung nararanasan nating paghihirap ngayon. 14 kami magkakapatid, lahat po kami nakatapos na ang aming mga magulang ay walang pirmis na hanap buhay. Alam nila na ang Diyos ang may bigay ng buhay, kaya hindi niya ito pababayaan.
Ang dapat na pinagtutuunan talaga ng ating gobyerno sa ngayon ay ang tamang pagpapalaganap at paggamit ng pondo ng pamahalaan. Dapat nakakarating to sa mga mahihirap na hindi nila ma-avail yung mga primary needs nila. Kalakip ng paglilingkod nila, maglilingkod sila ng tapat sa Diyos at tapat sa kapwa. Tayo po sana ang magdala sa mga kabataan sa isang makatao at makakristyanong pamumuhay. Kung mahal nila yung buhay nila, ihinto na nila yung pag-inom ng pills. Napakaswerte ng mga babaeng pinagpapatuloy nila ang kanilang pinagbubuntis. Hindi sila nagkaroon ng mabigat na kasalanan sa ating Panginoon. Hindi po hadlang ang maraming anak para sumaya ang buhay. Nasasabi ko rin po sa sarili ko na 3 na lang po sana ginawa kong anak, pero pagka po sama-sama kami lahat, hindi po sila nadapuan ng karamdaman. Masaya na po ako. Silang kayamanan ko. Ang buhay ay regalong galing sa Diyos na dapat nating pahalagahan. May mga bagay-bagay na matututunan natin hindi sa loob mismo ng paaralan, kasama ng gabay ng magulang at gabay ng Diyos. Huwag po nating hawakan ang buhay ng tao.